Simple lang, alam niyo sa panahon ngayon, etong election na 'to is very crucial to us, 'no? Lalo na doon sa mga bumoto kay VP Sara kasi merong pending case kasi si VP Sara, na yung impeachment, 'di ba? So, bakit ba nila ginigip si VP Sara? Kasi unang-una mataas siya. Siya yung number 1 na pambato for 2028 presidential election, 'di ba? Ayaw na nila uling mabalik at maupo yan si VP Sara, yung mga Duterte. Alam naman kasi nila kung ano mangyayari pag Duterte yung uupo uli, 'di ba? Bakit? Kasi yung mga Duterte walang bagahe yan, 'di ba? Walang utang na loob sa mga oligarko, 'di ba? Kumbaga kaya talaga nila, hindi sila namamandohan. Kaya nilang humarap ng oo. malinis ang kanilang Correct. Hindi sila kayang manduhan ng kahit sino. Oo. 'Di ba? Walang nagdidikta sa kanila, ito gawin mo, wala. 'Di ba? Kung ano yung kung ano yung para sa Pilipino, ibigay natin para sa mga Pilipino. Kung ano yung para sa mga kababayan natin, ibigay natin sa kanila. Kasi ganun yung ipinakita ni Tatay Digo sa atin nung panahon niya. Ayun yung tinatawag namin talagang Duterte policy. Mahalaga yon. Kung gusto natin yon, simple lang. Iboto natin yung itinaas na kamay ni Tatay Digo. Pero kung ayaw mo ng ganon, yung Duterte policy, punta ka sa admin o punta ka sa Makabayan, kakampi, di ba? Kung gusto mo lagi kang ninanakawan. Diba? Kung gusto mo may laging may issue yung budget mo ng 2025 yung Pilipinas, di ba? Oo. Dito ka sa admin. Kung gusto mo pag may bagyo, late na sila tumutulong, dito ka sa admin, di ba? Kung yung flood control, 'di ba? Hanggang ngayon wala pa yung flood control sa sobrang dami pinagawa, wala man na naipakita kahit isang flood. Ilan ba yung binanggit? 500 flood control 5,000. 5,000 pesos. Oo, 'di ba? Kahit isa wala maipakita. Dito tayo sa administrasyon. Pero kung sawa ka na, 'di ba, sa ganitong paulit-ulit na senaryo natin araw-araw, 'di ba? Yung mirim 3 taon ka na nandiyan sa administrasyon, 'di ba? And yet, ang laging bukang bibig mo, Duterte, hindi ba nakakahiya yun? Kasi, nandiyan ka na, 3 taong ka na